Suzuki na problema is white smoke. So ito pala yung naging dahilan, yung kanyang fluid ng brake fluid inihigop na ng kanyang intake. So samahan nyo ko sa simpleng pasilip kung bakit ang daming fluid na lumalabas dito. So ito yung naging sanhi, talagang sakit sa ulo. So pati ito sila din pala yung mismo mechanism. So magpaparate. Okay na. Pagpalang araw, so another client naman tayo na Suzuki DA17. Ang problema is white smoke. So ang ginawa ng may-ari, hindi na pina-andar yung unit sapagkat medyo talagang nakakakaba yung white smoke niya. So ang gagawin natin yun guys, samahan nyo ako sa basic pointers tutorials kung ano yung gagawin natin. So unang gagawin natin dito is check muna namin yung buong mechanism. After that, malalaman natin kung ano yung main issue nito. Okay, so tara, let's start. Let's do it. Pasok. Okay, so ngayon guys, makikita na binaklasan namin agad yung buong mechanism ng kanyang master cylinder sapagkat nakita namin dito na walang leak yung kanyang buong engine. So wala namang problema yung kanyang valve seal, wala namang problema yung kanyang tawag niyan yung oil passage, yung oil system. So nakita namin dito guys na find out namin na yung fluid nagbabawas, and then after that nakita rin natin na nagkaroon siya ng problema sa level ng brake fluid. So una namin nakita wala namang leaking sa ilalim. So na-find out namin na ang problema is nandito sa loob ng kanyang brake master o sa kanyang hydrobox or sa kanyang master cylinder. So yun ang gagawin natin guys. So makikita natin ngayon kung ano yung issue pag tinanggal natin yung buong system, nabaktasan natin, and then malalaman natin kung ano yung kalalabasan. So tara, fast forward natin, let's go. Okay, so nabaklasan natin guys, check natin yung buong system nito na assembly. So kaya na guys, makikita nyo yung setup. Ayan yung forma. So ito na yung brake system mo. Ayan pedal. Ito naman yung brake switch para dun sa ilaw. Okay, so ito na yung hydrovac na master. Ito yung housing nya. So ang pagtanggal kayo ng DA17, baklas ito lahat. So magtatanggal kayo ng hydrovac, pati ito. Yan, tatlong bolt. So baklas yung kanyang housing assembly. So isang tanggal lang. Kasi pag tinanggal mo ito, mahirapan ka dahil wala siyang almost na pointers na pwede mong tanggalan. Okay, yan yung basic pointers tutorials kung paano tanggalin. Oh, ayan na guys, tanggal na natin. Ang problema sa loob, fluid talaga. So dito daan. Kasi nihigop ng intake. So kaya nag-white smoke. Ayan sa street na kaliko. Ayun. Mababaw ka. Yaliko ka sa tingin sa ito. Ayan ang cause. Master niya ang problema. Dito na lagi sa master. Sulod diha. Kaya mag-white smoke yun siya. Magkaot ng kuha na. Magkaot ng yang hydrovac na. Malata ng panala. Gumag. Daming mga pampabuenas. Okay, mugahin na yung brake mayo. Sudah kuhaan na Okay, so basic pointers pa rin guys. Nakita nyo yung rason na nagkakaroon siya ng fluid sa loob ng kanyang hydrobox o
master booster. So dito nagiging main issue is yung tawag niyan yung intake manifold, humihigop ng hangin mula dito sa booster para lumambot yung pedal. So nangyayari yan guys, hinihigop niya na yung fluid, brake fluid mismo dito sa galing sa master. So ano nangyayari pag hinihigop niya, mapasok na sa intake manifold yan. Pag pumasok na sa intake manifold, so nagkakaroon na siya ng white smoke kasi hindi niya na nasusunog yung fluid na galing mismo sa hydrobox. Okay, so matatandaan nyo yung hose po na naka-oscillate dito is connect mismo sa kanyang intake manifold. So hihigupin niya po yung fluid na nagmumula dito sa master cylinder. Okay, so kung wala siyang leaking, so ibig sabihin wala siyang higupin na fluid, so walang problema yung kanyang white smoke dun sa tabot na lumalabas. Okay, so at least nakuha niya yung basic pointers guys. Okay, so ayan na guys, tanggalan natin yung kanyang master cylinder. So ayan kanyang repair kit, and then yung kanyang buong mechanism, pati yung primary tsaka secondary na repair kit. So papalit natin yan. So check muna natin yung buong cylinder. So ito, pull out na natin yung master cylinder. So ito na yung main cause na issue guys, yung pagbabawas, sapagkat na-double check na namin lahat, yung kanyang gulong, sa kanyang brake system sa ilalim, sa harapan at saka sa likuran, and then ganun din sa kanyang part ng system, so doon sa may malapit na sa may hydrobox system. So ang ginawa namin, pinulot na namin tong master cylinder. So ngayon na-find out natin guys na ito yung problema. Ayan, may tama. So sa mga beginner dyan, sa mga baguhan na nagugulat bakit nagbabawas yung kanilang reservoir ng brake fluid, sapagkat dahil dito may gas-gas na po yun. Kahit nagpalit ka na ng repair kit, magugulat ka pa rin, magbabawas pa rin yan. Okay, sapagkat may sugat na yung kanyang silindros. So ang gagawin yan is magpapalit ka na ng buong system ng kanyang master cylinder na buo na mismo, sapagkat dahil dito may sugat, hindi na po yan nare-repair. So kailangan na po siyang palitan. So yun po yung basic pointers na dapat yung malaman once na magpapalit kayo ng mga mag-diagnose kayo ng ganito, especially sa mga nagdi-DIY. Okay, so ang gagawin, magpapalit tayo ng bago. Okay, sige. Okay, so ayan na guys, bago na yung binili natin. Assembly. So yun ipapalit natin. Same sila ng sukat, ang differential lang is meron lang itong, pero wala problema to. Malaga naka-close yan, malaga yung itong butas, ayan, tsaka kabilaan. So bago na yung ating master cylinder, so ang gawin natin is patutuyuin muna natin saglit itong hydrovac, and then after that mapatuyo. Kailangan masimot talaga yung laman na fluid mismo dito sa loob para wala ka naintindihin na issue pa na white smoke. After that ating kakabit na yan guys. So at least nakuha nyo ng basic pointers, panalo na. Okay, so ayan na guys, ginabi na tayo sa pyesa sapagkat pininturahan pa natin yung assembly ng brake pedal. So kasi kinalawang So ayan na yung kanyang master hydrobox, yung kanyang hydrobox guys. So wala na siyang fluid sa loob na brake fluid, so tinanggalan natin. So di pa naman nasira yung kanyang hydrobox, so kakabit na natin ulit. Pointers pa rin guys, ang gagawin nyo dyan is mag-assemble kayo nito, kailangan sa labas bago mo isasalpak itong buong assembly. Ayan yung kanyang pin. So naka-assembly na siya. So ikakabit mo yan, kailangan tatanggalin mo muna ito. Pininturahan na lang mayari para sureball na pogi po yung sistema ng kanyang hydrovac system. So doon na ikakabit sa ilalim dito. Ayan. After that, okay na. So yan yung mga basic pointers, malaga alam nyo yung paano pagtira. Okay, so break tayo maya pag nakabit na para makita nyo kung ano yung paano tinanggal at paano hindi nakabit. Sa mga baguhan, sa mga nagdi-DIY. So ang ating birador, Brad Ping Ramos, okay, shout out. Okay, sige. Okay, ito na yung kakabit natin, bago na para sureball talaga. So ang birador, Brad Ping Ramos at si Brad Wawi Payat. Brad, shout out. Magandang gabi mga kababayan dyan sa Malungon. Malungon guys, so yan, in-overtime na namin para matapos agad. Ay nako, Ricardo.
Ah, bakang tignan. Sa taas? Sa taas. Gara. Yun. Kita ba? Kaya. Mau sulod? Ha? Bawala. Anak. Anak. Oh. Anak. Kapit. Bol. Sabi na guys, ayun na. Set up na yung ilalim. So, talagang hindi mo matatanggal pa sa yung hydrobox kung hindi mo siya tatanggalin yung buong assembly ng kanyang brake system. Okay, dahil medyo mahirap tanggalin sapagkat talagang before siya kinabit. Sa labas ay kakabit daw yung hydrobox. Hindi mahirap na gawin. So, ikakabit na lahat guys para okay na. Dito ka. Okay na guys. Okay, so ayan na, nakabit na natin lahat. Set up na lahat, pati yung kanyang switch and then yung mga hoses niya guys, okay na. So pwede na natin i-test. So tara, test na natin. Pilit ka na, sige. Atras pa, last. So check natin yung dikit ng brake guys, para makita natin yung trabaho natin. Brake. Okay na. So good job mga toberador. Brad Ping, ayun. Wowie, Brad. Shout out. Okay. So yun lang guys. Maraming salamat. Bye bye and God bless. See you.